Ang pagpapatuloy ng nakaraan, habang nakahiga at nagpapahinga ang ating bida, lumabas ang system sa kanyang harapan, pinanood niya ito, mukhang isa lang ang mapipili ko, ang problema ay ang mga ito ay mas kapaki-pakinabang na mga kasanayan, bulong ng ating bida, muling tinignan ang system, active skill, Tyrant Incarnate LV, 0. Ang pasyente ay sumusunod sa medical na payo ni Doktor, kabilang ang mga inirerekomendang operasyon na pansamantalang nagpapalakas ng lakas at liksi na antas ng pagsunod, at ang statbots ay tumataas na may level max na antas 3. Ito ay magiging madaling gamitin kapag nakikitungo sa hindi kooperatiba na pasyente. Muling bulong ng ating bida, muling naalala niya ang matandang lasing, at pasiga itong nagsalita, hindi ko kailangan magpa-treatment sa inyo, bigyan mo na lang ako ng gamot. Lumabas muli ang system, aktibong kasanayan Hilang Wind LV. 0. Boots recovery speed ng internal treatment ng 20% recovery speed na nadagdagan sa level max, 3. Ngunit ang kasanayan nito ay mas maraming nalalaman, maari lamang itong gamitin sa panloob ng paggamot bagaman. Mabuti, ipagpaliban ko ito para sa ibang pagkakataon. Ngayon ano ang hiyas na ito, kumislap ang gems na nakita nito. Sa palagay ko malalaman ko ito kapag nakakuha ako ng higit pang mga hiyas. Great, may kailangan pa nga akong gawin, sa pagtakbo ng mga oras. Habang nakaupo at nakatutok sa laptop ang nakatalagang doktor. Sa opisina, maya-maya ay napasulyap ito, napansin nito si Dr. Jung, isang intern doctor. Lumapit ito sa pasyente, "Hello po sir, lilinisin ko lang po ang sugat nyo." Maya-maya pa ay nagsimula na ito na maglinis ng sugat. "Medyo masakit ba?" "Hindi okay lang," sagot ng lalaking pasyente. Dr. Jung, agad napalingon ang babae sa tumawag. "Ikaw pala Dr. Hong," na agad ipinatong ang kamay sa balikat. "Maganda ang ginagawa mo, pero hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano bihisan ang sugat ng mas mabilis." "Talaga po," sagot ng babae, at maya-maya pa. Di ba mas malinis na ang sugat, ngayon?" "Oh, tama nga po. Ang iyong mga kamay ay napakasarap hawakan, Solhua." Sabi ni Dr. Hong, na tila sila ay nasa sarili nila ang maliit na mundo. At hindi nila agad napansin ang lalaking pasyente na tumutulo na ang dugo sa bibig nito. "Tulungan niyo ako," mahinang daing ng lalaki, sabay pasok ng ating bida na galing sa pagpapahinga. Nadatnang nito ang tagpo na nakapatong ang kamay ni Dr. Hong sa balikat ng babaeng si Solhua. Na kung titignan ito ay parang nakayapos ito sa nakatalikod na babae. Agad lumapit ang ating bida at tinawag ang doktor. "Dr. Hong, ano?" Angas na sagot nito, nagulat naman ang babae. "Hindi mo ba naisip na nakikialam ka sa paggagamot ni Dr. Jung ng ganyan? Inilalagay mo ba siya sa isang mahirap na pwesto? Baka isipin ng pasyente na hindi niya alam ang ginagawa niya at hindi siya nirerespeto. Ano ba alam mo, Dr. Choi, ang pagbibihis ng sugat ay isa sa pinakakaraniwang clinical na kasanayan para sa mga intern, at iyon ang dahilan kung bakit ako nagpakita sa kanya. Sa tingin mo ba ang pagbibihis ng sugat ay hindi mahalaga sa pag-aaral sa pamamagitan ng example, o yun ba? At hindi mo gusto ang pagbibigay ko ng example?" Matigas na pagkasabi ni Dr. Hong, "O, anong problema? Umurong ba ang iyong dila? Paano ako magtuturo ng kahit ano sa isang nakakatakot na intern na tulad mo?" Sabi ni Dr. Hong, "Pasensya na po doktor, hindi ko sinasadyang na maging walang galang." Sabi ng ating bida na bahagyang yumuko, "Kung nagsisisi ka, bantayan mo yan bibig mo." Simula ngayon Dr. Choi, sabay patong ng kamay sa balikat nito at piniga ito. "Opo doktor," sabi ng ating bida, nang mapag-isa ang ating bida. "Oh, grabe yun ah, talagang pinasok ko ito." Sa pagkakataong na ito, bulong ng ating bida na pinagpawisan ito. "Hindi ako makatayo at manood ng isang superior na sinasamantala ang isang intern. At sa mandal ito, mas mabuti bumalik na lang ako sa paggawa ng aking mga chart." Lumipas ang mga oras, ipinatong ni Dr. Hong ang isang basong coffee sa lamesa, agad napalingon ang babae. "Nako, salamat, don't mention it, mag-unwind tayo saglit. Almost 2 weeks na rin simula nung mag-umpisa ka, ang hirap siguro ha?" "Haha,
Manageable naman, well mukhang mas confident ka ba, kung para noong una kang dumating. At salamat sa iyo Dr. Hong, ipinatong ni Dr. Hong, ang dalawang kamay sa ilalim ng chin nito at tinitigan ang babae. Parang nahihiya naman ang babae sa pagtitig nito. What is it, if you don't mind, pwede bang itanong kung nakikipag-date ka, kay Dr. Choi? Curious lang ako, hindi, absolutely not. Ang reaction mong iyan ay parang ikaw, hindi na itinuloy ang gustong sabihin ni Dr. Hong. Maari kang maging tapat sa akin, hindi ko sasabihin sa isang kaluluwa. Nakangiting sabi ng lalaki, hindi talaga kami, kakaiba yan, parang nagde-date kayong dalawa. Hahaha, sa kasong iyan, paano kung bigyan mo ako ng pagkakataon, Dr. Jung? At napatingin ang babae, hindi naging madali ang pag-iipon ng lakas ng loob na tanungin ka, ngunit kailangan kong gawin ito dahil malapit ka nang bumalik sa Seoul. Ngumiti ito, at iyon ay ganap na makinis, bulong nito. Dr. Hong, I'm flattered pero kailangan ko sabihin na tumatanggi ako, tumingin ang babae ng seryoso kay Dr. Hong, sumama agad ang loob, ni Dr. Hong, at hindi nito matanggap ang pagkakabasted nito, tuloy sa paghigop ito ng kafe. Bakit dahil ba kay Dr. Choi, sabay pisil ng basong may laman, alam ko masakit ito, pero kailangan kong sabihin sa'yo, si Dr. Choi ay walang interes sa'yo, sabi pa ng lalaki, malamang mas alam mo iyan kaysa sa iba Dr. Jung. Alam kong mas kaya kitang tratuhin kaysa sa kanya, kung naabala ka dahil nagtatrabaho ako sa Daejeon, then, gagawa ako ng paraan para lumipat sa Seoul, alam kong may sapat akong kakayahan. Patuloy na sabi ni Dr. Hong, alam kong hindi siya interesado sa akin. Tumayo ang babae, at bahagyang tinukod ang kamay sa lamesa. Totoo naman na mabait si Gisok sa akin at hindi siya lumalagpas sa linya. Pero, hindi ko iniisip ito ang iyong lugar, para sabihin sa akin ang nararamdaman niya, Dr. Hong. Sabi ng babae, Dr. Jung, mahinang bigkas ng lalaki, ang pagsasabi mo sa akin, na hindi siya interesado sa akin, ay hindi ibig sabihin nun ay mahuhulog na ako sa iyo, namula sa kahihiyan si Dr. Hong, at hindi ito makapaniwala sa pagtanggi nito, goodbye Dr. Hong, magkita na lang po tayo mamaya, at agad tumalikod at iniwan si Dr. Hong, kunin mo iyan sleaze bag, mas masarap ang pakiramdam niyan, bulong nito. Samantala, night shift, habang naka-duty ang ating bida. Doktor sobrang sakit ng ulo ko, daing ng babae. Kailan ito nagsimulang sumakit, hindi po talaga ako sigurado, kung kailan. Agad tumawag ito sa telepono, sabi nito na wala siyang hypertension. Then sa ngayon mag-apply ng isang ampule ng metoclopramide. Matapos ay napabuga ito ng hangin, na parang pagod na pagod. Habang nakasubsob naman ang isang babaeng doktor din, ang mga pasyente ay patuloy na dumadaloy hanggang ngayon, Sa totoo lang napaka-overwhelming din ngayon, habang nakaupo ang ating bida, by the way, iyan ba yun pasyente na dati pa, biglang pumasok ang isang nurse, mga doktor kakabili ko lang ng banjeopang, gusto nyo ba, habang hawak nito ang nakabalot pang pagkaing, banjeopang bigkas ng dalawang doktor. Binili ko ito sa prom sa harapan, kaya mainit pa rin. Habang nakahain na ang binili ng nurse na pagkain, biglang may naalala ito. Yun dermatitis na pasyente dati, paano mo nalaman yun metal allergy niya? Nagtatakang tanong nito sa ating bida, yun bang pasyente? Namamaga ang kanyang pulso, at may mga senyales na may suot na relo. Gayunpaman, naputol ang kanyang sinasabi nang marinig nito ang tunog ng ambulansya. Ang tunog ng mga sirena, sabi ng ating bida. Dahan-dahan na tayo bumangon lahat, sabi ng isang intern. Hindi man lang ako nakapagpahinga, malungkot na sabi ng isang intern din. Agad lumabas ang mga doktor, nakita nito ang umpukan ng tao. Bahagyang natigilan ito ay isang traffic accident ang kondisyon ng pasyente. Bahagyang napamulagat ito ng mata, ang pasyente ay galing sa traffic accident. Bulong nito, lumapit ito sa pasyente, sumunod ang isa pang doktor. Pinagpawisan ang mga ito, at lumabas ang kulay red na system ng pasyente, status, mode ng pasyente, sigla 2/10, pangunahing sintomas, dyspnea cardiac arrest, ruptured spleen, pagkawala ng malay,
sakit lokasyon, utak, puso, spleen, diagnosis acute subdural hematoma, neurogenic shock, ruptured spleen, current condition, very poor, progress wala, anamnesis wala. Nang mabasa ito ng ating bida, sa kasalukuyang, hindi pa rin, bumabalik ang kanyang malay. Lumapit sa kanyang harapan ang babae at nakiusap ito habang nakakapit ito sa kanya. Doktor, pakiusap, iligtas mo ang asawa ko. Humahagulgol na iyak nito. Please, at pinagpawisan ang ating bida, lumingon nito at tinawag ang isang doktor. Doktor, tawag ng ating bida, tumingin naman ang tinawag na doktor. Sa ngayon, ay mainam na ihanda ang ACLS, at agad hinarap ang ibang pasyente. Sagot sa kanya ng doktor, nabigla ito sa inasal ng doktor. Agad kumilos ang ating bida, gagawin ko ang chest compressions. Nurse Joe, ay secure ang daanan ng hangin at magsagawa ng endotracheal intubation. Nurse Yang, please set up ang IV at i-connecta ang aparato sa monitoring device sa pasyente. Maya-maya pa ay lumabas ang mga system, dapat save, ay gagamitin ng lahat ng mga istatistika ay tataas, ng isang level. Nagsagawa ka ng pamamaraan kasama ang isang kasamahan na may pangalawang level, na kaugnayan sa iyo may idaragdag na special na buff. We are team, ang katimpakan at bilis ng kasamahan, na ginagawa mo ay pansamantalang na doble. Agad nag-CPR ito, 1, 2, 3, 4, 5. Habang ang isa nurse ay hawak ang oxygen nito. 9, 10, 11, 12, tumingin ito sa machine monitor. Ngunit pahina na ng pahina ang machine monitor, ang heartbeat nito at ang isa ay nag-flatline na. Mag-iniksyon ng epinephrine tuwing 3 minuto, naintindihan mo ba? Handa na ba ang defibrillator? Opo, Gisok, bahala ka na sa defibrillator. Okay, tumabi ang lahat, ilagay sa 200 joules. Charge, sigaw nito, umangat lang ang dibdib ng lalaki. Bakit, charge ang 200 joules, sa anong dahilan? Clear, muling sigaw ng ating bida, napatakip ng kamay sa bibig ang asawa ng pasyente, na nasa isang tabi. Nakatayo at napatingin ang doktor sa ginagawa ng ating bida. Bakit hindi ka nagre-response? Paulit-ulit ang ginagawa CPR ng ating bida habang puno na ito ng pawis. Pakiusap, at muling nag-CPR ito. Dr. Choi, magpalit tayo ng pwesto, sabi ng isang doktor. Ayos lang, sagot ng ating bida na patuloy ang pag-CPR nito kahit puno na ng pawis ito. 13, 14, 15. Para sa iyong pamilya, please mabuhay ka at bumalik sa amin. Sabi ng ating bida, natagaktak na ang pawis nito. Maya-maya pa ay tumunog ang monitoring machine, tumalbog-talbog ang kaninang na flatline, na paghinga at maging ang puso nito. Bumalik na sa normal ang vitals ng pasyente, sigaw ng nurse. Go, maraming salamat po Doktor, great job, Dr. Choi. Hindi pa rin makapaniwala ang ating bida, parang na-shock ito. Dr. Choi, nagawa nating, sigaw ng nurse, tulala pa rin ang mga mata nito. Magsasagawa ako ng pagsusuri, para sa sariling paggaling ng pasyente. Go, dear, tawag ng babae sa asawa ng pasyente. Ituloy natin ang pagsusuri, nang may ayos na ang lahat. Lumipas ang mga oras, Dr. Choi, ikaw talaga ay isang matyagang magnet sa pasyente. Hindi, ito ay nagkataon lang, sa halip na nagkataon ito ay parang agham. Para nga, eto na, agad inabot nito ang baso ng tubig na akala mo ay mga nag-iinyuman. Mukhang ganyan talaga, every time na naka-duty si Dr. Choi, doble lagi ang bilang ng mga pasyente. Maya-maya ay itinuro ang isang scrapbook, tignan mo ito. Sinubukan na namin ito ng mga nurse para masaya, ikinukumpara namin ang bilang ng mga pasyente, sa panahon ng pag-ikot ni Dr. Jung at sa iyo. Daytime and nighttime, ang bilang ng mga pasyente sa panahon ng iyong tungkulin ay tila lumagpas sa 2 beses, sa bilang ng mga pasyente sa panahon ni Dr. Jung. Matatawag mo pa ba itong nagkataon lang, napatitig ang ating bida sa scrapbook? Matapos ay dumiretso ito ng tingin, at lumabas ang system. Na kulay orange, title reward, patient magnet. Ang isang pasyenteng magnet, isang doktor na umaakit ng mga pasyente, gaano man ito kapayapa,
huwag magpahinga. O kung hindi, ang susunod na pasyente ay maaaring ikaw, malaki ang tsansa mong maakit, ang lahat ng pasyente sa malapit sa kasamaang palad, ang iyong pabor sa aking pagkahulog, dahil sa reklamo ng iyong kasamahan, napailing ito ng mabasa ang system. Seryoso ba ito? Bulong ng ating bida, napahawak ito sa ulo at, hahaha, no wonder sa dami ng pasyente, matapos ay diniinan ang noo at pumikit, mag-isip ng positive. Makakatulong ito sa pagpapataas ng skill ng nakasanayan ko. Bulong ng ating bida, gayunpaman, matagal ko naramdaman iyon. Sabi ng isang doktor na agad siyang napatingin, matagal na. Ulit ng ating bida, nung ginagamot mo Dr. Choi, yun traffic accident, na pasyente. Nagsimula na akong maiyak, matagal na talaga simula nung naramdaman ko iyon, sa totoo lang, noong una kong nakita ang pasyente, na-blank out ako, at wala akong magawa. Dr. Choi, resident, ka ba talaga? Alam kong tama iyon, sagot ng isa pang doktor, haha. Napatawa na lang ang ating bida, salamat Dr. Choi, no worries I was just, hindi, putol ng isang doktor, naiangat ko ang ulo ko dahil sayo, talaga ba? Salamat sabay, tawa ng isang doktor. Samantala, lumipas ang mga oras, habang naglalakad ang ating bida nang may biglang tumawag. Doktor, at agad itong napalingon, siya ba ang wife ng TA na pasyente? May maitutulong ba ako? Salamat po doktor dahil sa iyo mabubuhay po ang asawa ko. Hindi ko po alam kung paano ko masusuklian ang kabaitan nyo. Sabi ng babae, wala po iyon, tsaka hindi lang ako ang nakasali sa operasyon. At ang pasyente ang nagtiyaga dito, eto po, doktor, ito ang aking business card. Napatingin naman ang ating bida, ang aking asawa ay nagpapatakbo na isang restaurant at ako ay isang veterinary, at kung kailangan mo ng tulong ko. Agad pinutol ng ating bida ang sinasabi ng babae. It's fine, I'm good, sabay seniyas ng kamay ng pagtanggi. Agad kumilos ang babae, isinuksok nito ang business card sa bulsa ng surgical gown. Huwag kang ganyan, at kunin mo ito, agad na bigla ito sa ginawa ng babae. Baka kailangan mo rin ito balang araw, ginagawa ko ito dahil nagpapasalamat talaga ako, naisip ko na baka mamatay na talaga siya, sabi ng babae, hindi na kumibo ang ating bida, narinig pa nito ang sabi ng babae sa asawa nito, marami ka ng pinaghirapan, sana ay gumaling ka na agad, samantala, habang nagra-rounds ito, pinindot nito ang isang buzzer, sino ito, ako ay isang intern mula sa emergency room, kailangan kong mag-uri sandali. Binuksan ng nasa loob ng kwarto ang pinto, pwede ko bang bisitahin si Kang Yung Tae, na na-admit dito? Sabi ng ating bida, pasensya na po, tanging ang mga kapamilya lamang ang pinapayagan bumisita dito. Alam kong nasa kalagitnaan siya ng pagbisita ngayon. Mayroon na akong permiso sa kanya at sa kanyang pamilya. Tinignan nito ang ating bida, please maghintay lang po ng ilang sandali. Tinawagan ng babaeng bantay ang kanyang amo, matapos ay sumenyas ito na. Okay, salamat, sabi ng ating bida, at nang makapasok ang ating bida sa loob. Sa room 601, sinalubong siya ng pasyente na nakangiti. Hindi ko akalain na bibisita ka talaga, sabi ng mayaman na pasyente. Sinabi ko sa iyo, nadadaan ako, upang makita ka paminsan-minsan. Kamusta ka na? Sabi ng ating bida, isinasantabi ko ang mga damdamin na mapipigilan nito. Wow, ano ba ang lahat ng ito, habang naghahalongkat ang lalaki sa isang maliit na paper bag. Nang tumigil ako sa pag-inom at paninigarilyo, gumaling ding ang katawan ko, green vegetable juice, mahinang sabi ng lalaki ng mahawakan, ang isa sa laman ng paper bag, na bahagyang sumimangot ito, mukhang mas nag-a-adjust siya kaysa sa inaasahan ko, bulong ng ating bida. Tama ang desisyon mo, kumain ka ng mabuti habang nandito ka, sabi ng ating bida, kumakain na ako ng maayos, sagot ng lalaking pasyente, bigla lumabas ang system na ikinagulat ng ating bida. Skill use failure, nabigo kang gamitin ang kasanayan sa paghihikayat, ikaw ang target ay napayaman na ang maximum na kaligtasan sa sakit, pagbawi ng paglaban, at ang antas ng kumpiyansa. Agad pinagpawisan ito, pagkabigo sa paggamit ng kasanayan.
Paano? Bulong ng ating bida. Salamat doktor. Tumingin ang lalaki at nagpatuloy ito sa pagsasalita, kung hindi mo ako inalagaan, baka katulad parent ako ng dati, at hindi ko naguguluhin ang 119 mula ngayon, talagang maraming salamat, at hinawakan ng lalaki ang mga kamay ng ating bida, muling lumabas ang system, gem acquired, nakakuha ka ng isang bihirang hiyas sa unang pagkakataon, rare gem, accuracy ng paggamot ay tumataas ng 1.5 times, kinabukasan. Sa ospital pumunta ang ating bida sa information ng emergency room. Oh, Dr. Choi, di ba dapat may duty ka ngayon? Sabi ng nurse sa information, hello. I'm just, agad nagsalita ang babae. Kailangan mong gugulin ang iyong araw na walang pasok, naiwan ko kasi ang laptop ko. Kapag nakuha ko na, ako na ang, natigil ito nang biglang may sumigaw, tangina, ginugulo mo ba ako? Sigaw na narinig nilang boses, tumingin ang ating bida sa direksyon ng nagmura, nag-alala naman ang nurse. Kung isang kang doktor, hindi mo ba kailangan kumilos ng mag-isa at gumawa ng tamang diagnosis? At ako bilang isang pasyente ang nagsasabi na sobrang sakit na. Hindi kumibo ang babaeng doktor kahit hinihiya na ito sa pagsigaw nito. Bigyan mo ako ng gamot, muling sigaw nito, bahagyang lumapit ang bida. Napansin nito si Dr. Hong na nakaupo, na tila ba walang pakialam. Balita ko tinanggihan siya ni Solhua, at ngayon hindi man lang siya nakikialam. Ang lamig niya, bulong ng ating bida, naglakad ang ating bida at nilapitan ang babae. Dr. Jung, ano daw ang problema? Agad napalingon ang babae. Doktor, dahil ang sabi ng pasyenteng ito ay may sakit siya at kailangan niya ng isang shot ng Demerol, titignan ko ito, kaya dapat Dr. Jung, kahit na ganun, tumingin ang lalaki sa dalawa ng masamang tingin, hoy, ano ka ba? Lumabas ang system ng lalaki, na naagad nakita ng ating bida, patient mode, vitality 6/10, pangunahing sistema, non, lokasyon ng sakit, non, kasalukuyang kondisyon, non, progress, very good, anamnesis, appendectomy. Isa rin akong doktor, kailangan mong ma-diagnosis kaya kumalma ka muna. Ang Demerol ay hindi gamot na pwede naming ibigay dahil lang sa gusto ng pasyente, sa makatuwid. Agad nag-init ng ulo ang lalaki, at hindi nagustuhan ang sinabi ng ating bida. Agad sinipa ang water dispenser, na nasa kanilang harapan. Nagkalat ang tubig na nanggagaling sa water dispenser. Tangina, grabe na ang sakit na nararamdaman ko. Bilisan nyo, bigyan nyo na ako ng gamot kapag namatay ako sa sakit, papanagutan nyo ako. Sigaw ng lalaki, muling lumabas ang pulang system, rampage mode, kung magpapatuloy ang estado ng siklab at galit. Tataas ang lakas ng kalamnan at liksi. Hoy, nakikinig ka ba? Muling sigaw nito, at lumabas muli ang system, Advent of the Tyrant, ang advanced na kasanayan ng paghihikayat ay napili. Active skill, Advent of the Tyrant LV.0, susundin ang pasyente ang lahat ng payo sa operasyon o anuman iba pang tagubilin sa paggamot. Dagdagan ang lakas at liksipan samantala, habang tumataas ang antas, tumataas din ang maximum na bilang ng mga isinumiteng pasyente, at ang kabuoang pagtaas ng statistika, maximum level is 3. Sa tingin mo ang ospital na ito ay isang lugar kung saan maaari kang magwala, sigaw ng ating bida na ikinagulat ng nasa paligid at ng lalaki na nasa harap nila, napatingin si Solhua, ano yan? Biglaan, agad kinabahan ang lalaking nagtapang-tapangan sa nakitang galit ng ating bida. Kung pupunta ka sa ospital, dapat mong sundin ang diagnosis at raise eta ng doktor. Kung kaya mo lang gawin ang lahat ng gusto mo, bakit may hospital o doktor? Sabi ng ating bida, hindi, nasasabi ko lang ang salitang iyon dahil sa sakit na nararamdaman ko. Kabadong ang lalaki na tila bumait, kung pwede lang bigyan mo ako ng shot ng Demerol at aalis na agad ako. Okay, mahirap ba yun doktor kanina? Kaya kahit isang one shot lang, pakiusap ng lalaki. Alis, sabi ng ating bida, bahagyang nagulat ang lalaki. Nakita nito ang seryosong galit ng ating bida, sinabi ko na sayo. Na hindi ko kaya ang sakit, tumindi ang takot ng lalaki. At maya-maya pa, ay naintindihan ko, dapat pumunta ako. Tama, Dam, tignan mo kung babalik pa ako sa ospital na ito. Sigaw muli ng lalaki, agad na umalis ang lalaki.
Namaywan naman ang ating bida, nakatingin sa kanya ang ibang pasyente at mga nurse, bakas dito ang tinitimping inis, napapikit ito ng mariin. Oh, Dr. Choi, umaapaw ang iyong lakas, sabi ng isang nurse, hindi ko akalain na sisigawan mo ang pasyente. Salamat Gisok, kapag umalis si Dr. Choi, aayusin lahat ng Karens. Ha, hinga nito, nalilito ako, mukhang napa-trouble na naman ako, sabi ng ating bida na lumuluha, at nahihiya sa nani-aring gulo.